Malinaw, mga kababayan, na nilalayo ni Alan Peter Cayetano sa isyu ng impeachment ang isyu, mga kababayan. Nag-create siya ng sarili niyang kontrobersy. Kaya lang, sa pag-create niya, mga kababayan, ng sariling kontrobersy, yan tuloy. Malamang yon ang maglagay sa kanya sa problema, malaking problema, tulad ni Marcoleta. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin muli yung impeachment trial ni Sara Duterte. Huwag tayong padidistract dito sa pag-iingay ni Alan Peter Cayetano. Kasi malinaw, mga kababayan, na nilalayo ni Alan Peter Cayetano sa isyu ng impeachment ang isyu, mga kababayan. Nag-create siya ng sarili niyang kontrobersy. Kaya lang, sa pag-create niya, mga kababayan, ng sariling kontrobersy, yan tuloy. Malamang yon ang maglagay sa kanya sa problema, malaking problema, tulad ni Marcoleta. Di ba? But anyway, so dito tayo sa sinabi po ng prosecution. Ayan, prosecution, Sara Duterte's pushback on opening financial records sparks questions. So, sabi mga kababayan ng prosecution, kung gusto po talagang patunayan na ang amounts ng bank records nila nitong period na ito ay hindi ganyan kalaki, hindi po ba dapat sila mismo nga ang magpakita nito mga bank records nila? Correct? Hindi maaari po na puro lang kwento. Walang tagong yaman. Kung walang tagong yaman, di buksan yung bank records para matingnan kung walang tago nga. Pero pag pinigil mo na yung pagbubukas ng bank records, may tago. Kasi po, tinatawag ang tagong yaman na tagong yaman kasi tinago nga. Di ba? Pag ang yaman tinago, tagong yaman, iyan niya, di ba Mr. Maravillas, yung pamilya Marcos, ina-accuse ng tagong yaman. Hindi po, mga kababayan, mali man po yon. Hindi man po tinago. Yung yaman po ng mga Marcoses, hindi po tinago ni Imelda. Pinakita po sa interview mismo ni Winnie Monsod at saka ni Mel Chanco, yung mga bill of ladings po, dokumentado. Isang buong kwarto ng Marcos Gold, mga kababayan, ipinakita sa interview ni Mel Chanco. Kahit i-search po ninyo, Marcos Gold, interview with Mel Chanco. Sumali po na sabihin na tagong yaman ng Marcos. Hindi man po tinago yung yaman ng Marcos. Ang tinago po yung dokumento kasi baka mawala. Di ba? Dokumento 'yon, parang yung titulo ng lupa. Kung hindi mo itatago, mawawala. Paano ka na? Wala ka nang hawak na dokumento. So kailangan talaga itago. Pero hindi yung tago na ill-gotten na sinasabi nila. Hindi siya ill-gotten. Yaman na legal na nakuha ng mga Marcos. O ngayon, itong kay Sara Duterte, suspected siya, siyempre, na ill-gotten. Ngayon, itong tagong yaman, kasi ayaw pabuksan, it will remain as tago. At magdududa yung ating mga mamamayang Pilipino talaga kasi ayaw niyang pabuksan yung bank records. Pero pag pinabuksan na yan, di ang ibig sabihin yan, hindi na nakatago. Alam na natin. Di ba? At sa kailangan i-compare kasi yung bank records, mga kababayan, sa SALN. Kasi nga po, yun ang requirement ng batas kung ikaw ay isang public official. Kaya nga kung ayaw mo na idinideclare yung yaman sa SALN, you have to stay out sa
public office, tama po, di wag ka ng kumandidato na vice presidente o presidente o mag-mayor o kung anong mga posisyon sa gobyerno kasi that is a requirement po sa isang lingkod bayan. Tama? O tingnan mo kami, walang salin kami. May BIR kami, siyempre. Pag hindi, abuling ka ng BIR. Tax evader, tax evasion ang kaso, mga kababayan. Pag may hanap buhay ka, kailangan mo tawag dito, magbayad ng buwis. Yun ang hindi natin pwedeng takasan. We have obligation in government. Kailangan sinusupport natin kasi yun ang ginagamit naman po na pondo ng bayan para sa mga serbisyo sa ating mga mamamayan at mga flood control projects na hindi dapat ghost. Tama po, mga kababayan? So tama itong sinabi ni House Prosecution Panel Member and Spokesperson Benjamin Tolosa. Sabi niya, mga kababayan dito sa report ng GMA News Online. So, yung fact na talagang pinipigilan nila na lumabas ito, meron hong malaking katanungan talaga. Yun na pinapakita sa atin. Siyempre magtatanong kasi tinatago. Dapat wag itago kung walang tinatago. Ganun lang yon. During the 6th day of the impeachment trial, noong July 15, Duterte's defense team urged the Senate Court to reject the prosecution's request for subpoenas for the Vice President's bank and tax records. Yun ang gustong mangyari ng defense, mga kababayan. Dapat niya i-reject yung request ng subpoena. Ngayon, yung impeachment court deferred its decision until trial resumes on Monday, July 20. So ngayon magdi-decide, mga kababayan. Kaya babantayan natin yung pag-resume ng impeachment trial kung i-approve po ng impeachment court o hindi. Pagbobotohan ito, mga kababayan, mamaya sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Tolosa said the prosecution team is confident that the impeachment court will grant the request na buksan, mga kababayan, yung bank records. Pati dapat yung BIR box. Nananalig ho kami na mapagbibigyan yan dahil malakas naman po yung basihan ng aming request para ipasubpena itong mga dokumentong ito. Correct. Wala pong, ang impeachment po, parte siya ng exemptions, mga kababayan, sa bank secrecy law. They pointed out that the law exempts the impeachment court from bank secrecy laws and grants it access to Anti-Money Laundering Council o kaya yung AMLAC records, noting that the agencies is even permitted to share information with its foreign counterparts. You see? Tolosa reiterated that the Vice President bank records are among the strongest pieces of evidence to prove whether her bank accounts during the period in question match the wealth declared in her SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, pilit na nililihi sa SALN ni Sara ang issue doon sa mga live streaming niya, Facebook live niya, mga kababayan, live selling niya. Ang kini-question ng SALN, bakit niya hindi natin buksan din yung SALN ni Erwin Tulfo o kaya ni Ping Lacson? Nakadeclare yung yaman nila sa SALN. Ano pang problema ninyo? At hindi man po kasama sa impeachment. Hindi po inireklamo sa ombudsman o sa anumang korte. Di ba? Ang na-impeach dito po, ang ini-impeach po si Sara. Kaya dapat ang lahat ng discussion ay kay Sara, hindi sa kung sinong pulano, kung sinong tao. Iniiba, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano yung subject ng discussion. Hindi po ang nililitis dito si Erwin Tulfo o si Ping Lacson. Ang nililitis po dito, Alan, yung Vice Presidente. Bakit ba ganyan ang mga pananalita po ninyo? Iniiba ninyo ang kwento. Nalata talaga tuloy
Na hindi kayo hindi kayo partial, hindi kayo impartial, partial kayo. Lahat ng mga manifestations ninyo, halatang halata eh. Dumagdag pa kayo sa 16 man defense team. Hindi man dapat kasi kayo mga senator judges. Hindi ba kayo niyan nahihiya sa ating mga mamamayang Pilipino? Ganyan yung mga inaasal ninyo na mga senator judges. Kayo pang dalawa talaga, magkapatid pa kayo. Joint forces kayo sa live selling. Di ba? Yung sabi dito sa balita, however, even though they considered the records to be among the strongest pieces of evidence, Tolosa said that the articles of impeachment will still stand on the strength of their other evidence. May iba pang mga ebidensya sila, pero importante yung bank records. Well, hindi naman po nakasalalay sa isang ebidensya lamang ang ating articles of impeachment. So meron po tayong ibang mga testimonya at saka evidentiary evidence. Documentary wala. Documentary evidence, doble, evidentiary. Documentary evidence, mga kababayan. Pero sabi niya, ganun pa man, talagang ipaglalaban namin na maipresenta itong mga dokumento na to. Dahil ito ho yung pamamaraan para makita ng impeachment court at ng buong bayan yung katotohanan patungkol sa kung magkano ba talaga ang yaman ng Vice Presidente noong panahon na nakaupo siya bilang lingkod bayan versus magkano lang ang kanyang na-declare sa kanyang SALN. Kini-question kasi na hindi pa man niya siya Vice Presidente. Paano magkakaroon ng comparison? Paano umakyat sa ganong halaga? 88 million. Di ba? Magkano ba yung sweldo ng isang Vice Presidente? Nung mayor siya, magkano yung kanyang sweldo? Di ba? Paano umabot sa ganon? Ano pa yung mga sources niya ng income para lumobo ng ganon? May gap po kasi ng ganong kalaki yung yaman ni Sara. At yung, how about yung nasilip ng AMLAC na 6.77 billion? Di ba? Na labas-masok sa mga bank accounts. Ano yon? Yun ang importante, mga kababayan. Lalo't may mga testimonya at may final na kaso nga si Trillanes tungkol sa sabi, payola sa kung saan-saan galing. Mga kababayan, alam na ninyo kung ano, hindi ko na kailangang ikwento pa kung saan galing. Yung kay Sammy Oy, di ba, na nakapayola, buong family. Pati yung si Digong, at saka si Kitty nga, kasama doon, si Abansenia. Di ba? So yun, mga kababayan, ang dapat na matingnan, mga kababayan. Sabi, ay 80 million pala, sabi dito. Tolosa recalled that the big disparity in Duterte's 80 million declared wealth compared to the 6.7 billion reflected on AMLAC records. Ito yung sinasabi natin. During the House Committee hearing, doon sa Justice panel, the AMLAC revealed that 6.7 billion in covered and suspicious bank transactions were linked to Duterte and her husband, lawyer Manasseh Carpio. So, importante, mga kababayan, na matingnan itong lahat. At kung wala na tinatago si Sara, dapat willing siya na buksan. Pag hindi siya, kinontra ito ng defense, lalo po na magdududa na talagang may problema. Ngayon, si Terry Ridon, isa sa mga public prosecutor po at Bicol Saro Party List Representative, ito po, si Terry Ridon, sabi niya rito, the identities of Mary Grace Piatos, Milky Sikoya, and other individuals listed as the supposed recipients ng confidential funds from the Office of the Vice President will be among the key issues when the prosecution begins presenting evidence on the impeachment article accusing Vice President Sara Duterte of misusing 612.5 million pesos ng confidential funds in committing a
betrayal of public trust. So ito na yung magiging topic ngayon mga kababayan, yung Article 1 ng apat na articles of impeachment. Sabi po ni Ridon, the defense should explain kung sino ba talaga, yung mga recipient. Kung sinong tumanggap nitong confidential funds. If the supposed recipients would turn out to be fictitious. Kung itong si Mary Grace Piatos, fictitious, si Kuya, Milky si Kuya, di ang tanong, sino ba talaga ang tumanggap, naging recipient po? Alam na kung sino. Malamang si tawag doon, si Chucky mismo. Ibinulsa mismo ni Chucky, mga kababayan, pag naging fictitious ito, mga kababayan. We will talk about Mary Grace Piatos at the trial. Who is Mary Grace Piatos, sabi niya? And is Mary Grace Piatos a real person? Tanong mga kababayan ni Ridon. If Mary Grace Piatos is not a real person, then who got the money for which Mary Grace Piatos signed? Yon. Sino ang tumanggap? Sino talaga ang nagkinabang ng pera? Malamang si Chucky. The prosecution is scheduled to begin presenting evidence on the confidential funds charge on July 22. Sa Tuesday, mga kababayan. Wednesday. Ano ngayon? 20, Monday, 21, 22. Sa Wednesday. It has already completed its presentation on the impeachment article involving Duterte's alleged threats against President Marcos, First Lady Lisa, tapos kay Martin Romualdez. Pero bukas, mga kababayan, yung final pangatlo na witness, si NBI Director Melvin Matibag, na naging dahilan ng pagkataranta, panic mode ng magkapatid na Cayetano dahil sa pagkabanggit sa kaldero. Nagulantang ng tunog ng kaldero. Abangan natin mga kababayan mamaya. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nitong si Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor po. Sabi po niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered barley became the source of her source of strength. It boosted her immune system,
when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur. Ay, mali. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Amerika po. Nakabase siya. Lagi ako nagkakamali dito kay Ma'am Eileen. Yan po yung live selling ni Ma'am Eileen Rosales every Sunday. 7 o'clock in the morning, Philippine time.